Makakausap mo natin ang mismong pinuno ng Commission on Elections. May kinalaman ho ito doon sa mga mainit na paksa, no? Lalo't may mga special election din ho na idaraos kasabay ng iba pang mga preparasyon. And of course, update na rin ho tayo doon sa mga upcoming activities ng komisyon, lalo't may mga paparating ho na halalan, mga kabombo. At pinalad ho tayo ngayong weekend, kapiling ho natin sa linya ng ating komunikasyon ang chairman ng Commission on Elections, si Chairman George Erwin Garcia. Pabatiin natin sa Bombo Radio Philippines. We are nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito. And together with me, si Bombo Jaira Hagayo. Magandang umaga po, Mr. Chairman. Umaga, Bombo Dennis, Bombo Jai, sa mga kabombo natin sa buong bansa, magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, eto ho, recently may na-file si Pasig City Mayor Vico Soto na reklamo laban dito kay Sara Diskaya na isang nasa negosyo ng pagiging contractor ko, no? At yan ay kaugnayan doon sa overspending umano. Ano na ho ang next step dito ng Commission on Elections after na matanggap ho yung kopya ng naturang complaint? Bombo Dennis, bagamat ito ay hindi pa natin nababasa sapagkat kababalik lamang natin sa isang matagumpay na voters education tour at namin po inauguration ng bago naming building dyan sa Iloilo City, ay ito po finay nila sa Political Finance and Affairs Department, kung saan ito yung opisina na in charge sa mga issue patungkol sa SOSE, nag-overspending ba, mali at illegal ba yung mga donasyon, etc. etc. Yan po ay pag-aaralan, magkakaroon tinatawag na fact-finding investigation, yung Political Finance and Affairs Department, at kung ang findings po nila ay sadyang totoo yung akusasyon, aligasyon, sila po ang magpa-file ng tinatawag na formal na complaint sa aming Law Department, sapagkat ang Law Department, Bombo Dennis, Bombo Jai, siya ang magsisilbing parang piskalya ng Commission on Elections na magkakaroon naman ng preliminary investigation para formal na pag-uusapan kung dapat bang kasuhan sa ating mga korte yung naturang personalidad o individual. At yung recommendation po ng Law Department namin to charge or not to charge ay ipapadala naman sa Commission and Bank, at kung sakali ang Commission and Bank sabihin na talagang may probable cause laban doon sa naturang tao o kandidato, kami ay mag-uutos naman sa aming Law Department upang mag-file ng formal na information laban doon sa kandidato sa Regional Trial Court, sapagkat ang isa pong ganitong klaseng paglabag ay tinatawag na election offense na maaaring magkaroon ng kulong na 1 hanggang 6 na taon. Kapag ka napatunayan po, Mr. Chairman, na ang isang kandidato talagang nagkaroon ng overspending, ano ho yung maaaring kaharapin ho na kaso at yung parusa na maaaring ipataw? Considering na nasa kulungan ho itong si Binibining Diskaya dahil naman sa ibang mga usapin. Alam niyo po, Bombo Dennis, kasi ang akala ng iba, kapag kasi COMELEC ay nag-file ng kaso o nagkaroon ng findings sa issue ng SOSE, akala halimbawa yung nakaupo matatanggal at may kapangyarihan kami na mag-disqualify ng candidate. Ang kaso pong ito ay election offense, Bombo Dennis, Bombo Jai. Ibig sabihin, ito po ay kasong kriminal, wala pong tanggalan na pinag-uusapan dito. In fact, kapag po natapos na ang eleksyon, tapos na po ang jurisdiction ni COMELEC sa mga tanggalan. Ito po ay kasong kriminal na may kulong na 1 hanggang 6 na taon. At kung sakali magkaroon ng final conviction of judgment o yung isang desisyon na talagang convicted yung tao, ay yan po ay maliban sa kulong, meron pong perpetual disqualification to hold public office. So doon lang po papasok yung disqualification to hold public office kung sakasakali, pero mahabang proseso pa po yan sapagkat dadaan pa po yan sa ating mga korte. Malinaw ho yun, no? Ito lamang ho, Mr. Chairman, dahil samantalay na po namin yung pagkakataon na maitanong po sa inyo with regards naman to sa statement of contribution and expenditure, no? According kasi sa naging desisyon with regards to Senator Rodante Marcoleta,
ibinigay ito sa kanya bago daw yung campaign period, yung kontribusyon. Does this mean na kahit ginastos po ito sa mismong panahon po ng campaign period, okay lang po ba ito na hindi na itala sa kanyang statement of contribution and expenditure? And how can the COMELEC still monitor po, Mr. Chairman, na nagkaroon ba siya o hindi ng overspending knowing na hindi talaga siya nagtala ng mga particular doon po sa kanyang sose? Bombo Dennis, Bombo Jai, gusto kong liwanagin bilang pagtugon sa kasagutan sa inyong katanungan na wala pa tayong desisyon, hindi naman umaabot pa sa level ng Commission and Bank. Yung issue na yan sa ating senador at dating kandidato Dante Marcoleta. Kaya nga lang po sa Bombo Dennis, gusto ko pong liwanagin na yung aking babanggitin ay hindi desisyon doon mismo sa kaso. Pero gusto ko lang pong ipaliwanag, not related or in reference doon sa kaso niya. Alam niyo po, Bombo Dennis, Bombo Jay, ako po yung na-interview niyo ilang beses tungkol sa bagay na yan. Sinasabi ko, ipinagpupursigihan ni COMELEC na baguhin yung ating batas patungkol dyan. Meron po tayong Section 14, Republic Act 9369. Yan po yung automated election law na kung saan tayo ay automated election na simula ng 2010. Nakalagay po dyan yung Section 14 na ang atin daw pong, ang batas ay dapat kapag nag-file ng kandidatura ang isang kandidato ng maaga. Halimbawa po, Bombo Dennis, October 2027 para sa eleksyon ng 2028 ay siya daw po magiging kandidato lamang sa mata ng batas pagdating ng unang araw ng campaign period. Kailan po yun? Kung national position sa February ng 2028 at kung local position ay sa March ng 2028. Ibig sabihin lahat ng batas sa halalan ay maa-apply lamang sa kanya kapag nagsimula na ang campaign period. Yun ang kadahilanan kung bakit ng 2025 national and local elections, bagamat talaga namang sobrang pagkainit na pagkalalaki ng mga tarpulin dyan sa mga kalsada, umiikot na yung mga kandidato, nagkaalat na yung mga mukha nila. Halimbawa, sa social media, sa television, ay hindi po mapigilan ni COMELEC sapagkat technically hindi pa sila kandidato. So yun po yung isang gray area loophole. Mismo ang Korte Suprema, Bombo Dennis, Bombo Jai, nagsami sa kaso po ng Peñera versus COMELEC na wala rin po silang magawa. Maaaring mali yung bagay na yan, pero wala tayong magagawa dahil batas po yan, sila ay kandidato lamang sa unang araw ng campaign period. Ngayon, kung yan po ay pwedeng maging ligtas ng isang kandidato, dahil nga sa doon sa prinsipyo na yan, doktrina na yan at batas na yan, tingnan po natin kung yan ay ma-apply sa nabanggit niyong personalidad. Yan po, kaya pumasok Bombo Dennis, Bombo Jai, na ito ngayon ay hindi na factual issue, kung hindi legal na issue na kinakailangan i-resolba ni COMELEC. Ayun. Sige, kami huyaan tabay dito sa usapin po na ito. Anyway, may mga katanungan din ang akin pong katandem dito, si Bombo Jaira. Bombo Jai? Okay, Chairman, what are the updates na doon sa Antipolo Special Elections? Nasa ang stage na po yung Commission on Elections sa paghahanda nito? Bombo Jai, 7 po ang nag-file ng Certificates of Candidacy. Subalit itong isang araw lamang, isang kandidato, si candidate Sumulong, ang nag-withdraw ng kanyang Certificate of Candidacy. Pumunta siya mismo sa opisina ng COMELEC at kanya itong pinanumpaan at sinabing hindi na siya magpaparticipate sa halalan. Kahapon po, nagsimula yung printing ng balota natin at ito po'y natapos din po kaagad sapagkat hindi po naman ganun kadami ang printing, ang ipiprint na balota natin. Almost 260,000 lamang naman yan or 270,000 more or less na mga balota. At tayo po ngayon ay naghahanda na sa mga yung mga security preparations at siyempre later on yung pagtitrain ng mga guru natin na magsisilbi sa halalan. Maaari po kasing lagi natin nagko-conduct sila ng halalan, subalit sanay po kasi ang ating mga guro sa isang automated na halalan. Ito po kasing sa Antipolo ay manual na eleksyon. Ibig sabihin ay isusulat yung pangalan ng mga kandidato at hindi po i-shade at wala po tayong mga makina na gagamitin. Since nasabi niyo, Chairman, na manual, so mano-mano po ito, kailan po ba ito siya, example, ma-release or malalaman yung resulta dito sa gaganaping eleksyon din doon, Chairman?
Sapagkat ito po ay manual na halalan, Bobo Jai, ay maaari po malaman natin ang resulta at proklamasyon kinabukasan pa ng mga bandang paggabi. Maliban, alam niyo, kumpara ito sa isang automated election, sa mismong araw ng eleksyon, sa gabi, pwede nating malaman at maproklama yung winning candidate. Ganong ito'y nag-iisang position lamang. So, medyo mahirap po ang kalagayan na aabutin ng ating mga kalagayan na abutin po ng ating mga kababayang teacher sapagkat sila po ay magbibilang ng mano-mano at the same time, yan po kalimitang pagbibilang na yan ay inaabot ng hanggang gabi, minsan madaling araw pa. And as far as I know, Chairman, itong area na to sa Antipolo ay isa sa mga pinakamalaking area noon na gaganapin itong special elections. May enough budget po ba ito? Kasi sa pagkakalam ko, Chairman, hindi ito na-count o wala itong enough budget or budget talaga mismo for this special elections? Tama po kayo, Bombo Jai. Ang naibigay po sa atin ay 11 million lamang. Tayo po ay nag-defend ng budget sa DBM at saka sa Kongreso. Binawasan po yung original na proposal natin. Kami po ay nangihingi sana ng tulong sa DBM na more or less 98 million kasi ang kakailanganin na budget yan. Subalit ito po hindi na ipagkaloob sa atin. Kung kaya si Comelec napilitang maghanap ng pwedeng ma-realign o kaya naman yung mga natitirang maliliit naming savings ay para lang po makumpleto yung 98 million na yan. Kung kaya nga lamang, kahit po kulang sa budget, at all cost, kinakailangan ituloy ito ang halalan sapagkat mandato po ito ng saligang batas. At pangalawa, may desisyon ng Korte Suprema na hindi dapat dahilan ang kawalan ng budget upang hindi magkaroon ng special election. Pero ito po ang commitment natin. Kung ano yung tinanggap ng mga guro noong 2025 national and local elections na may dagdag na honoraria, yun din po ang ibibigay natin sa mga guro na maglilingkod dyan sa ikalawang distrito ng Antipolo kapag ka nagkaroon ng special elections. Okay, thank you so much, Chairman. Bombo Dennis? Okay, pahabol na lamang, Mr. Chairman. Baka may mga upcoming activities ng Commission on Elections. Bukas po ang Bombo Radio Philippines para ho sa mga paanyaya and of course, mga paabiso mula po sa inyong panig. Please go ahead, Mr. Chairman. Maraming salamat, Bombo Dennis, Bombo Jai. Sa pagkakataon, ongoing pa po ang ating registration of voters. Yan po ay tatagal hanggang Mayo 18. Nakakatuwa. Sadya namang talagang sa bawat araw, sa bawat linggo't buwan, dumarami yung mga kabataan na nagpaparehistro, yung 15 to 17. At yung mga kabataan naman natin o yung mga kababayan natin na hindi pa nakakapagparehistro at nagpapatransfer ng kanilang registration. Samantalahin po natin habang maluwag yung mga registration site natin. Meron po tayo sa mga mall, meron din po tayong registration anywhere na pinagkakaloob sa kanila. At the same time, ongoing din po yung registration ng mga kababayan natin na abroad at pupunta sa abroad. Pwede po yan. 2 years po yan. 2025 to 2027 ng September 30 ang registration po nila. Sana po makapagparehistro para makaboto, marinig ang boses ng bawat isa. Okay, with that, maraming salamat po, Mr. Chairman. Uy, ito, konting pahabol lamang, Mr. Chairman. Wala tayong papangalanan pero at this early, may banggit ho ng kanilang intensyon na tumakbo. May mga nagtatanong kasi dito, wala ho ba itong violation do? Nabanggit na po ninyo yung Piñera versus Comelec. Pero manggaling na po sa inyo, Mr. Chairman, wala ho bang pananagutan sa batas o ano paman yung maaga na pagsabi na ikaw ay kakandidato, may intensyon sa anumang paraan? Yun po yung binabanggit natin. Lalo na po sa panahon ngayon, wala pa namang nagpa-file ng kandidatura. Ay lalo na nga po pag may nag-file ng kandidatura, yun ang sinasabi ng kaso ng Piñera at ng umiiral nating batas. Kahit na nag-file na sila ng kandidatura sa mata ng batas, hindi pa raw po sila kandidato at magsisimula pa lang ang pagiging kandidato nila kapag unang araw ng campaign period. Sa Pebrero pa po yan ng 2028 kung sakasakali. Ayun, napakalino na. No? Thank you so much, Mr. Chairman, and happy weekend po sa inyo. Maraming salamat. Magandang umaga, Bombo Dennis, Bombo Jai. Salamat po. Mga kabombo, mga Castor Nation, nakausap po natin ang pinuno ng Commission on Elections, si Chairman George Erwin Garcia, kaugnay ho ng ilang mga napapanong paksa, lalo na itong may kinalaman sa usapin ng halalan, pati na yung pondo ng Commission on Elections and yung mga upcoming activities pa ng poll body, mga kabombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube,
TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.